Kabanata 1561. Dear Summers' Intuit Ayon. Ano yun? Tanong ni Clifford Han sa gilid. Paliwanag ni Dear Summers, pumunta si Winifred dito para makipagnegosasyon kay Gucci, pagkatapos ay kinidnap siya sa kanyang pagbabalik. Sa normal na mga pangyayari, ang insidenteng ito ay dapat na walang kinalaman sa tatak. Gayunpaman, ang Gucci ay hindi hihigit sa isang komersyal na kumpanya, kaya sa paghahanap kay Winifred, hindi natin naisip na humingi ng tulong sa kanila dahil hindi ito makakatulong sa atin. Pero ngayon, feeling ko may kakaiba sa lahat ng ito. Maaari ba tayong nagsimula sa maling paamula sa simula? Sa halip, inilagay natin ang lahat ng ating pag-asa sa pamilyang Harriet at hindi pinansin ang isang mahalagang issue. Paano? Patuloy na tanong ni Clifford. Sagot ni Tyr, nabanggit ni Winifred na gusto ni Gucci na maglunsad ng bagong proyekto kamakailan, kaya kailangan ng kumpanya na maghanap ng isang makapangyarihang kumpanya para makipagtulungan sa kanila. Sa huli, napili nila ang Autumn Field Group. Para sa isang mega company tulad ng Gucci, na nagkataon na isa ring internationally renowned, first-class luxury brand, kung gusto nilang makahanap ng partner, dapat mayroong maraming maimpluwensyang brand sa international level na umaasang makipagtulungan sa kanila. Ang mga mararangyang brand na ito ay talagang nauuna kumpara sa Autumn Field Group sa larangan ng mga mamahaling produkto. Sa puntong ito, tumigil sandali si Tyr. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Clifford na nakaupo sa tabi niya at nagtanong, "So, do you find the whole deal reasonable?" Itinaas ni Clifford ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Saglit siyang nag-isip bago sumagot, siguro dahil sa relasyon ni Mikhail kay Winifred kaya naging willing si Gucci na ibigay ang business opportunity na ito sa Autumn Field Group, o baka napansin ni Gucci kung gaano kalakas ang background at impluwensya ng Regal Palace. Umiling si Tyr at nagpaliwanag, bagaman may mahalagang posisyon si Mikhail sa Gucci, hindi sapat para sa brand na ibigay ang napakalaking proyekto ng kooperasyon sa Autumn Field Group. Marami silang opsyon. Kahit anong opsyon ang pipiliin nila, palaging makakamit ng brand ang mas magandang benepisyo sa international arena. Kahit same time na gustong tulungan ni Mikhail ang Autumn Field Group, tiyak na hindi ibibigay ng headquarters ng brand ang proyektong ito dahil lang sa pabor at bitawan ng isang malaking piraso ng cake. Kung tungkol naman sa matibay na background ng ating organisasyon na nabanggit mo ngayon lang, ito ay lalong nagpapatingkad sa buong pangyayari. Sa katunayan, wala tayong gaanong kapangyarihan sa Italia. Ang apat na dakilang pamilya sa Milan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Para naman sa Harriet family, pinapanatili lang nila ang cooperative relationship sa atin. Huwag mong kalimutan. Ang pamilyang iyon ay hindi nagpapanatili ng pakikipagtulungan sa ating Regal Palace sa internasyonal na arena kundi sa iba rin. Habang nagpapaliwanag si Tyr, mas lalong umalangaw-ngaw ang buong pangyayari. Sa wakas, kinuha din ni Clifford, na katabi ni Tyr, ang mga pahiwatig. Tinanong niya, "Boss, pinaghihinalaan mo ba na ang paglalakbay ni sister-in-law ay isang bitag mula pa noong una?" "Tama," sabi ni Tyr. Ginamit ni Gucci ang kooperasyong ito para akitin si Winifred. Tapos, ang salarin sa likod nila ang gumawa ng kidnapang. Kasali ba si Mikhail dito? Si Tyr ay hindi masyadong sigurado tungkol dito. Aniya, after what happened the last time, hindi nagtaksil si Mikhail kay Winifred kahit grabe ang torture niya kay Kennedy Rossi, kaya dapat may integridad itong lalaking ito pero posible rin na ginamit siya ng iba. Huminga ng malalim si Clifford at sinabing, kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Punta tayo sa Gucci headquarters. Tumayo si Tyr mula sa upuan at sinabing, 4 o 5 oras na lang ang natitira. Pagkatapos nito, kailangan kong nasa ligtas na bahagi. Kaya, bago tayo pumunta doon, kailangan nating ilabas ang ilang hindi gaanong kagalang-galang na paraan. Ilang taon nang magkaibigan ang dalawa kaya naman naintindihan agad ni Clifford ang tumatakbo sa isip ni Tyr. "So, I'll have someone to hold the Gucci's Chaiman family." Huminga ng malalim si Tyr at nagpaliwanag, huwag mong ipaubaya sa iba ang bagay na ito. Kunin ang Hawks na harapin ito ng direkta. Bibigyan ko lang sila ng 1 oras para magawa ito. Okay. Pagkatapos nilang ayusin ang lahat, nagmaneho sina Tyr at Clifford papuntang Gucci headquarters. Bagamat malapit nang mag-clock out ang mga tauhan ng Gucci, maliwanag pa rin ang buong gusali.
Dahil sa pagbuo ng bagong tatak na iyon, ang mga tauhan ng kumpanya ay karaniwang magtatrabaho ng huli sa panahon. Ang mga nangungunang executive ng kumpanya tulad ni Mikhail at Davina ay mananatili rin sa trabaho ng overtime. Samantala, nanatili rin sa opisina si Clint. Kinailangan niyang samahan ang kanyang mga tauhan na mag-overtime bilang backbone ng kasamahan. Para hindi na magkaroon ng conflict sa security ng kumpanya, tinawagan ni Tyr si Mikhail para bumaba bago sila pumasok. Pagdating nila sa parking lot ng Gucci, hinihintay na sila ni Mikhail doon. Mr. Summers and Mr. Han, dumating na kayo. Sabay na bati ni Mikhail sa dalawa. Medyo namutla siya at parang hindi talaga siya nakatulog ng maayos kagabi. Lumipad si Winifred mula sa Celestial Empire dahil sa kanyang imbitasyon. Ngunit, sa kasamaang palad, isang kakila-kilabot na nangyari sa kanya. Kaya, na-pressure si Mikhail. Kung sa bagay, pagdating pa lang ni Tyr, hinanap niya si Tyr. Gayunpaman, dahil okupado si Tyr noong panahong iyon, hindi siya nakita ni Mikhail. Dalhin mo ako sa amo mo. Sa oras na ito, wala rin si Tyr sa mood na makipagpalitan ng kasiyahan kay Mikhail. Kasabay nito, wala siyang balak na sisihin si Mikhail at pinuna siya ngayon ng marahas, dahil wala na siyang mahabang oras na natitira. Okay. Sa pangunguna ni Mikhail, pumunta sina Tyr at Clifford hanggang sa opisina ni Clint, na matatagpuan sa itaas na palapag ng Gucci headquarters. Sa mga oras na ito, hindi lang si Clint ang nandoon sa opisina, kundi nandoon din si Davina. Hello Mr. Summers, pasensya na po sa nangyari kay Miss Zia. Noong nalaman kong nakidnap si Miss Zia, lagi kong ipinagdarasal ang kaligtasan niya, pumunta si Clint kay Tyr sa unang pagkakataon. Malinaw pa niyang ipinahiwatig ang kanyang posisyon at saloobin. Bukod doon, ginamit ko rin ang mga contacts ko para tumingin sa paligid kung nasaan si Miss Zia. Hindi sumagot si Tyr bagkos ay umupo siya sa sofa sa tabi niya. Samantala, nagmamadaling nagtimpla ng kape si Davina para kay Tyr. Hindi tinanggihan ni Tyr ang inumin. Sa halip, kinuha niya ang tasa ng kape at marahang humigop. Pagkatapos, tinitigan ni Tyr si Clint at sinabing, Mr. Clint, may itatanong lang ako sayo. Sana masagot mo ako ng totoo. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Clint. Bagamat siya ang chairman ng Gucci, at isang supreme tycoon na nagmamay-ari ng 10 bilyong euro sa palengke, sa harap ng Palace Master ng Regal Palace, ang numero 1 organisasyon sa Reign, nakaramdam siya ng matinding pressure sa pareho. Itanong mo, Mr. Summers. Tumango si Tyr at nagpaliwanag, gusto kong malaman kung bakit hihingi ng kooperasyon ang iyong kumpanya sa aming Autumn Field Group para bumuo ng bagong tatak. Batay sa aking kaalaman, sa lakas ng iyong kumpanya, marami pang mga kwalipikadong kasosyo sa negosyo na maaari mong lapitan sa international arena, di ba? Natigilan si Clint. Samantala, natarante rin sina Davina at Mikhail na nasa tabi niya. Wala silang ideya kung bakit biglang nagtanong si Tyr ng ganoong tanong, bagay na hindi man lang tanong sa simula. Sa simula pa lang ay nilinaw na ni Mikhail nang tawagan niya si Winifred para lumipad papuntang Italy, ang tinitingnan nila ay ang tibay ng pagkakaibigan nina Autumn Field Group at Mikhail kay Winifred. Kabanata 1562. Ang pagtatanong. Bagamat napakalito ni Clint sa tanong ni Tyr Summers dahil hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang pagdududa, sinagot pa rin niya ito ng paunang sagot. Sa proseso ng muling pagsagot ni Clint, tinitigan siya ni Tyr nang hindi kumikislap ang mga mata sa buong oras. Gusto niyang pagmasdan ang kanyang micro-movements para malaman kung nagsisinungaling si Clint o hindi. Kailangang ibigay ng isa sa taong ito na siya ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang psikolohikal na kalidad. Kahit si Tyr ay nabigo na makahanap ng anumang mga pagkukulang sa kanya. For a moment, naramdaman pa ni Tyr na mali ang sixth sense niya, pero hindi nagtagal ay napatahimik niya ang sarili niya dahil hindi kailanman mali ang sixth sense niya. Clint, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Patuloy ni Tyr, bakit ka humingi ng kooperasyon sa aming Autumn Field Group? Saglit na hindi alam ni Clint ang isasagot dahil malinaw na niyang naibigay ang kanyang sagot. Kaya, retorika niyang tanong, Mr. Summers, hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Oh, hindi mo naiintindihan ang tanong ko. Biglang nag-cross-leg si Tyr at hinawakan ang tasa ng kape sa isang kamay, tinapik ng mga daliri ang tuktok ng hita. Sabi ni Tyr,
Since hindi mo naiintindihan, then let me explain tayo. May mastermind sa likod mo, right? They want you to look my wife here through your project and take the opportunity to kidnap her. Pagkasabi niya noon ay biglang nag-freeze ang atmosphere sa buong opisina. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Clint habang nagmamadaling depensahan ang sarili. Mr. Summers, napagkamalan mo siguro ako. I would never do such a heartless thing. Nagmamadali ding nagpaliwanag sina Mikhail at Davina sa tabi niya. Sabi nila, Mr. Summers, ilang dekada na naming kilala ang boss namin. Siguradong hindi siya ganoong klase ng tao. Pumikit si Tyr at sinabing, maraming bagay na walang kinalaman sa pagkatao ng isang tao. Clint kept on explaining himself, trying to prove his innocence in front of Tyr. But, the more he explained, the more Tyr and Clifford had sensed that this guy was guilty. Sa puntong ito, halos makasigurado si Tyr na naghihinala siya. Tawagan mo ang Hawks at tanungin ang progress nila, utos ni Tyr kay Clifford na nasa tabi niya. Well, tatawagan nila tayo kapag natapos na nila ang misyon, sagot ni Clifford. Sige. Tiningnan ni Tyr ang oras sa kanyang relo at sinabing, kung gayon, patuloy nating hihintayin sila rito. Sa pagbibilang, may 3.5 oras pa bago ang deadline. Nang makita iyon ni Clint, kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin siya pinakinggan ni Tyr. Huminto siya sa pagsubok ngunit iginiit na ang tunay na asol ay hindi kailanman mabahiran. Hinding-hindi siya gagawa ng masama kay Winifred Zia. Sabay tapik pa ni Mikhail sa dibdib niya para masigurado na hinding-hindi makikipag-isa si Clint sa iba para saktan si Winifred. Pinagtibay pa niya si Clint sa sarili niyang buhay. Hindi mapakali si Tyr na makipagtalo sa kanila. Kaya sa halip, naupo na lang siya sa sofa at kinuha ang kanyang telepono para patayin ang oras sa larong Sokoban. Sa totoo lang, simula nang pigilan ni Tyr ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan, ang tagal na rin mula noong naglaro siya ng mga larong ito. Ngunit, ngayon na siya ay labis na nabalisa, bigla niyang naramdaman ang pagkabalisa sa kaibuturan ay makabuluhang napigilan ng nilero niya ang mga larong ito. Sa proseso ng paglalaro ng ganitong mapaghamong laro, makakakonsumo ito ng maraming brain power at mangangailangan si Tyr na mag-concentrate ng husto, na nagparamdam sa kanya na ang oras ay lumipas ng mas mabagal. Nagbibilang, 3 oras na lang. Tumunog ang telepono ni Clifford. Ito ay isang video call mula sa Hawks. Sinagot ni Clifford ang video call at nakita niya ang Hawks na nakatayo sa harap ng bubong ng isang abandonadong gusali, madilim sa gabi. Ngunit, pagkatapos ng isang malakas na ilaw ay nakabukas, ang buong bubong ay nagliwanag na kasing liwanag ng araw. 18 palapag ang taas ng gusali. May mahabang hanay ng mga taong nakaluhod sa lupa. Sa kabuuan, mahigit 20 tao ang naroon, nakatali ang 2 kamay at paa, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Lahat po sila dinala ko dito pati yung asawa, anak, tatay, mistress, illegitimate children, at malalapit na kamag-anak. So total 28 tao, nandito po lahat. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit pinahawak ni Tyr ang Hawks ng personal. Tanging ang mga dakilang general ng Regal Palace ang makakagawa ng mga bagay na tulad nito, at lubos na nasisiyahan si Tyr. Mangyaring iyon ang projector. Ibahagi mo rin sa akin ang password ng Wi-Fi. Simple at diretsyong tagubilin ang ibinigay ni Clifford. Masunuring binuksan ni Davina ang projector at sinabi kay Clifford ang Wi-Fi password ng kanilang opisina. Matapos itago ni Clifford ang password at i-connecta ang projector sa parehong Wi-Fi network, ipininta niya ang screen ng kanyang cellphone sa projector. The moment they saw that image on the screen, both Mikhail and Davina shoulders violently while Clint's face went as put as a sheet of white paper. Mr. Summers, you are committing the crime of kidnapping. Why are you doing this? Walang kinalaman sa akin ang bagay ni Miss Zia. Bakit mo kukunin ang pamilya ko? You have to let them go. Let them go now. Nagsimulang magpanik si Clint. Natarante siya. Ang lahat sa video na iyon ay ang pinakamamahal na tao sa kanyang buhay. Ang ilan sa kanila ay kanyang mga mistress, ang ilan ay hindi alam ng kanyang pag-iral kahit na ang kanyang asawa. Gayunpaman, nalaman ng Hawks ang kanilang mga pagkakakilanlan para sa occasion. Naririnig pa nila ang maraming ungol na malabo mula sa video. Kasabay nito ang galit na pagmumura ng kanyang asawa, Clint, anong ginawa mo? How dare you keep so many mistresses?
I want to divorce you. Dahil sa pangyayari, hindi pa ito ang tamang oras para mag-away sila. Nakiusap si Clint kay Tyr at nangako sa kanya na hindi niya sasaktan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi nag-abalang magsabi si Tyr. Siya ay hindi kailanman naging isang mabait na tao, at hindi rin siya isang mabuting tao sa simula. Ang papuri bilang Palace Master ng Regal Palace si Tyr ay napakawalang puso kaysa sa iba. Kaya, ngayon na may isang tao na talagang naglakas loob na kuskusin siya sa maling paraan, ang pinakamadilim na bahagi ng puso ni Tyr ay nagpakita mismo. Clint, wala ako sa mood makipag-usap ng marami sa iyo. Sisimulan ko sa countdown ngayon. Bawat 10 segundong lumilipis, ipapatapon ko sa mga tauhan ko ang isang tao mula sa rooftop hanggang sasabihin mo sa akin kung sino ang salarin sa likod mo na kumidnap sa asawa ko. Mr. Summers, wala talaga akong alam. Nakaluhod na si Clint, nagpapanik at umiiyak ng mapait na luha. Gayunpaman, hindi naabala si Tyr na makinig sa mga salita ni Clint. Nagsimula na siya sa countdown. Let's start with your mistress. I am giving you a chance, walang pakialam na sabi ni Tyr at sumenyas. Ipinakita sa screen ang bunsong kapatid ng Hawks na hinaila pataas ang isang magandang dalaga mula sa karamihan at walang humpay na itinulak siya palabas ng gilid ng rooftop. Splat! Mahigit 12 palapag ang taas ng abandonadong gusaling iyon. Kung ang isa ay itinapon sa labas ng gusali, maaaring hindi nabuo ang kanilang mga bangkay. Arg! Nang makita ang eksena sa screen, hindi napigilan ni Davina na mapasigaw. Isa lang siyang babae, at hindi pa nasaksihan ng babaeng ito ang ganoong nakakakilabot na eksena. Kabanata 1563. Peak 1. Nanginginig si Mikhail na nakatayo sa malapit. Hindi na siya naglakas loob na makiusap sa ngalan ni Clint. Galit na galit ang Palace Master ng Regal Palace. Hindi siya naghahanap ng pabor ng sinuman. Natigilan si Clint sa pwesto ng ilang segundo. Wala na siyang oras na mag-react bago muling nagsalita si Tyr, your 10 seconds are up. Next. Ang ikatlong kapatid na Hawks ay nagangat ng isang tao sa hangin. Gaano man humingi ng awa ang kabilang partido, hindi nagpakita ng kahit isang bakas ng ekspresyon ang Hawks. Splat! Isa pang tunog ng paglapag ng katawan ang maririnig sa ibaba. Mr. Summers, hindi. Please, I'm begging you. Muntik nang matamba si Clint pero wala pa ring balak umamin. Di nagtagal, pinahagis na ni Tyr ang Hawks ng 6 na tao sa ibabaw ng gusali. Maging si Clifford Han, na nasa gilid, ay hindi makayanang panoorin. Boss, this already counted as killing the innocent. Baka nagkamali tayo sa kanila. Mabangis na ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo. Duguan ang kanyang mga mata, at matalim ang kanyang titig. Maging si Clifford ay natigilan. Agad na tumahimik si Clifford dahil nagsimula na rin siyang matakot kay Tyr. Ihagis mo yung 19-year-old son niya, walang pakialam na sabi ni Tyr. Naiintindihan. Muling binuhat ng ikatlong kapatid ng Hawks ang kabataan. Ang taong ito ay, sa katunayan, isa ring masamang tao na karapat-dapat na mamatay. Tay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Tuloy-tuloy ang pag-iyak sa video feed, pero walang magawa si Clint. Binuhat ng ikatlong kapatid na Hawks ang kanyang anak at inihagis ito sa gilid na nagtapos sa isang marahas na kalabog. Isa pang matunog na tilamsik ang narinig. Napaupo si Clint sa lupa, walang pinagkaiba sa isang tumpok ng putik. Nakaawang ang bibig niya habang hinahabol ang hangin. Napagtanto ni Tyr na matatag siyang tumanggi na magsalita at sinabing, kung tumanggi ka pa ring magsalita pagkatapos ng 20 taong ito ay itinapon sa gilid, kung gayon ako ang magtatapon sa iyo sa gilid. Kung totoo man na nagkamali ako sa iyo, ako, si Tyr Summers, ay sasamahan ang aking asawa upang magbigay ng paliwanag sa iyo sa kamatayan. Ihagis mo ang kanyang panganay na babae. Hinablat ng ikatlong kapatid na Hawks ang isang babae sa edad na 30. Siya ay walang iba kundi ang pinakamamahal na anak ni Clint. Hindi. Please, huwag. Nang buhati ng magkapatid na Hawks ang babae, si Clint, na nakalutang sa lupa, ay tumayo. Harriet. It was the Harriet family. Sa sandaling lumabas sa kanya ang mga salitang iyon, natigilan ang lahat sa conference room. Nagulat si Mikhail at Davina. Inihayag ni Clint ang utak sa likod ng lahat ng ito. Hindi sila makapaniwala na gagawin ni Clint ang ganoong bagay.
At gayon paman, nagsalita siya laban sa pamilyang Harriet. Ang pamilyang Harriet. Hindi mahalaga kung si Tyr o si Clifford. Maging ang Hawks na nasa video feed ay natigilan. To think it was the Harriet family. Palaging maganda ang relasyon ng pamilyang iyon sa Regal Palace. Kaya agad na humingi ng tulong si Tyr at ang iba para mahanap si Winifred Zia nang may mangyari sa kanya. So, all this time, sila ay mga magnanakaw na umiiyak ng mga magnanakaw. Hindi ka nagsisinungaling. Malamig na tinitigan ni Tyr si Clint habang malinaw niyang binibigkas ang bawat salita. Tuluyang nawala ang bigat sa puso ni Tyr. At least, napatunayang tama ang intuition niya. Natigilan si Clint at tumango. Ginamit ng Golden Tooth ng Harriet family si Gucci bilang paraan ng blackmail para makahanap ako ng paraan para imbitahan si Miss Zia mula sa Celestial Empire para isagawa ang kidnapping. Patawarin mo ako, Mr. Summers. Wala akong choice. Ang Harriet family ay ang pinakamalaking underground organization. Walang paraan ng Gucci para labanan sila. Gagawin nila ang anumang paraan na kailangan. Ito ay hawantong sa patuloy na daloy ng gulo para sa amin. Hindi nagsisinungaling si Clint. Kailanman ay wala siyang balak na saktan si Winifred. Siya at si Winifred ay wala ring mga hinaing na dapat lutasin. Wala rin talagang dahilan para saktan niya ang Regal Palace. Ito ay ang Harriet family na nagbanta sa kanila. Ang Golden Tooth ba ang taong mula sa pamilyang Harriet na namamahala sa Milan? Tanong ni Tyr. Tumango si Clifford. Oo, si Golden Tooth ang nanguna. Siya. Bakit niya kikidnapin si Winifred? Naalala ni Tyr na nakakita siya ng isang tao na naka-red leather jacket sa video feed at nakasuot ng sunglasses. Ang kanyang tangkad ay tiyak na hindi katulad ng sa dark-skinned at dwarfish na Big Golden Tooth. Tumayo si Tyr mula sa kanyang upuan at sinimulang ipahid ang kanyang kamay sa kanyang mga templo. Gumapang si Clint sa kanyang mga tuhod sa paanan ni Tyr at nagmakaawa, sinabi ko na sa iyo ang lahat, Mr. Summers. Taos-puso akong walang masamang hangarin laban kay Miss Zia. Pero, nakikiusap ako sa iyo, Mr. Summers, pabayaan mo na ang pamilya ko. Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, buhay ng pamilya mo o sa iyo. Choice mo yan. Yung. Nanlamig si Clint sa pwesto. Hindi niya inaasahan na gagawin siya ni Tyr sa isang mahirap na pagpipilian. Naglabas ng baril si Clifford at itinutok sa ulo ni Clint. Ibigay mo sa akin ang desisyon mo bago ako lumabas ng pinto. Kahit kailan ay hindi naging malambot ang puso ni Tyr, lalo na kapag nasaktan ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi mahalaga kung ang kabilang partido ay payag o kailangang pilitin. Si Tyr ang magpapabayad sa kanila. May intensyon man o wala si Clint na saktan si Winifred, nakipagtulungan siya at niloko siya na pumunta rito mula sa Celestial Empire. Dahan daw ang humakbang si Tyr papunta sa pinto. Takot na takot magsalita sina Mikhail at Davina na nasa gilid. Ang mga maikling hakbang na iyon ay parang masakit na mga taon. Pilit niyang nilalabanan ang sakit sa kanyang puso. Sa isang banda, ay ang buhay ng kanyang buong pamilya, at sa kabilang banda, ang kanyang sarili. Iyon ay isang napakahirap na pagpipilian. Sa bantayog, lalabas na sana si Tyr ng pinto, sinabi niya, kung hindi ka pipili, wala sa inyo ang mabubuhay. I have decided it to be me, Mr. Summers. I have picked me. Gusto kong mabuhay. Please let me go. Natigilan si Tyr nang dumaan siya sa threshold. Ang pagpili ni Clint ay makatwiran ngunit hindi rin inaasahan. Kung si Tyr ang pipiliin, tiyak na pipiliin niyang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang buhay ng kanyang pamilya. How disappointing. Is this human nature? Halos tinampol ni Tyr ang sariling noo. Hindi gaanong nadismaya ang mga miyembro ng pamilya ni Clint nang marinig ang kanyang desisyon. Ibinigay niya ang buhay ng 20 miyembro ng kanyang pamilya upang mabuhay. Gawin mo. Biglang iwinagayway ni Tyr ang kanyang kamay. Naghiyawan ang pamilya ni Clint sa video feed pero nakakapagtaka, hindi agad sila itinapon ng Hawks palabas ng gusali. Kabanata 1564. Pagpasok sa Harriet family residence. Sa halip, isang matunog na putok ang dumating mula sa opisina. Ang nguso ng baril sa kamay ni Clifford Han ay lumiwanag sa isang iglap habang ang bala ay tumago sa bungo ni Clint. Nanlaki ang mga mata ni Clint nang bumagsak siya sa lupa kasabay ng mahinang hampas. Marahil ay hindi man lang siya nakapag-react hanggang sa kanyang kamatayan.
Halatang pinili niyang mabuhay ngunit sa halip ay binaril ni Clifford. Tumabi sina Mikhail at Davina, namutla, habang nanginginig. Itinabi ni Clifford ang kanyang baril at sumugod kay Tyr. Hindi naman maling tao ang pinatay ko, boss. Hindi, sagot ni Tyr. Kung isang araw, nahuli ang mga miyembro ng Regal Palace, at pinapili ka ng kabilang partido sa pagitan mo at ng iyong mga kasama, paano mo pipiliin? Walang iniisip na sagot ni Clifford, kailangan bang magtanong? Ang malinaw na pagpipilian ay hayaan ang ating mga kaibigan na mabuhay. Boss, pareho lang naman ang choice mo sa akin diba? Tyr chuckled. Have the Hawks release Clint's family. Pupunta tayo sa Harriet family para hanapin si Golden Tooth. Sabi ni Clifford, ang Golden Tooth ay manager lang ng Italian branch ng Harriet family. Ginawa ba ni Golden Tooth ang lahat ng ito sa kanyang sariling kagustuhan, o ito ba ang kalooban ng punong tanggapan ng pamilya Harriet? Malalaman natin kapag tinawagan natin si Old Zab para magtanong. Inilabas ni Clifford ang kanyang cellphone at tinawagan si Jim Zabanskay para ipaliwanag ang sitwasyon. Maya-maya pa ay sumakay na sina Tyr at Clifford sa sasakyan, tinawag sila ni Jim pabalik. Kakakontak ko lang sa head ng Harriet family's headquarters. Wala silang alam sa ginawa ni Golden Tooth sa nangyari. Nilinaw din nila na magpapadala sila ng someone sa Milan para harapin ang traidor na si Golden Tooth. Clifford commented, mukhang walang clue ang headquarters ng pamilya Harriet. Tumango si Tyr nang may pag-iisip. Back on the matter of the Harriet family's statement, tell them that this matter cannot be concluded based on one side of the story. Masusing iimbestigahan ng Regal Palace ang usapin. Kung ang pagkidnap sa aking asawa ay may kinalaman sa punong tanggapan ng pamilyang Harriet, hindi ako magdadalawang isip na lipulin ang pamilyang Harriet. Naiintindihan. Pagkababa ng telepono ay mas mabilis na nagmaneho si Clifford. Boss, sa tingin mo ba credible ang sinabi ng headquarters ng Harriet family? Hindi ko alam, sabi ni Tyr. Nararamdaman ko na may naglalaro ng malaking laro ng chess, at simula pa lang ito. Nagpatuloy si Clifford. Ang punong tanggapan ng pamilyang Harriet ay nag-utos ng isang krusada laban sa Golden Tooth. Kaya't kung ang bagay ay may kaugnayan sa Golden Tooth o hindi, hindi sinasadyang na-alerto natin ang kaaway. Kaya paano natin mahahanap ang Golden Tooth? Binaling ni Tyr ang ulo kay Clifford at malamig na nagtanong, ano? Natatakot ka ba? Si Clifford naman ay tumawa ng mahina. Kailan pa ako natakot kapag kasama kita? Oh, hindi na nagsalita pa si Tyr bagkos ay ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Nagbibilang, 2 oras na lang. Nakaparada ang sasakyan ni Clifford sa labas mismo ng gate papunta sa mansyon ni Golden Tooth. Pagdating nila, dumating na rin ang Hawks at iba pa kasama ang 1 dosenang eksperto mula sa Regal Palace. Nagtagpo ang 2 panig sa tarangkahan ng Golden Tooth. Hinayaan na namin ang pamilya ni Clint, boss. Sumugod kami dito matapos malaman na si Golden Tooth pala ang kumidnap sa misis. Oo. Tumango si Tyr at hindi na nagsalita pa, at agad na pumasok sa loob ng villa. Sino kayong mga tao? This is private property. No trespassing. Umalis ka. Hindi na umimik ang panganay na kapatid na Hawks bago ibinagsak ang security guard sa isang suntok. Ang iba pang mga security guard sa gilid ay naglabas ng kanilang mga armas at sumugod. Ito ang tirahan ng pamilya Harriet. Ang lakas ng loob mong pumunta dito para manggulo. Hindi nagabalang kausapin si Tyr sa mga taong ito. Wala siya sa mood makipag-usap. Pumasok siya sa residence habang ang Hawks at ang iba ay humarap sa mga security guard na sumugod at binalibag sila sa lupa. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Tyr ang grupo sa poolside sa villa. Si Golden Tooth ay nasa swimming trunk sa pool. Taglamig na ngayon, at bumaba ang temperatura. Walang inaasahan na ang lalaki ay nasa pool para lumangoy sa panahon ng taglamig. Hindi ordinaryo ang kanyang pangangatawan. Mayroon ding 7 o 8 lalaki na naka-black suit na nakatayo sa paligid ng swimming pool, bawat isa ay may baril na nakasabit sa kanilang baywang. Pagpasok ni Tyr ay agad namang naglabas ng baril ang mga lalaki at tinutok kay Tyr at sa iba pa. Ito ay para sa palabas. Sa kawalan ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon, walang magpapaputok ng hindi autorisado. Bukod dito, kahit na gawin nila ito ay nasa ilalim ng utos ng Golden Tooth. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang nagpaputok.
Isang bala ang pinaputok kay Tyr ng malakas na putok. Tense ang nerbiyos ng lahat. Hinugot din ni Clifford ang kanyang baril mula sa kanyang baywang. Ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay, at isang hadlang ng panloob na lakas ang lumitaw sa kanyang harapan na agad na hamarang sa bala. Ano? Si Clifford at Hawks, na nasa tabi niya, ay nakatitig kay Tyr na para bang isa siyang halimaw. Kailan ka pa natutong gumamit ng mahika, boss? Tumahimik ka. Nagpatuloy si Tyr sa paghakbang. Halatang takot ang galaw niya sa mga lalaking nakaitim sa kanyang harapan. Anong klaseng move iyon? Hindi ba ito 100 beses na mas nakakatakot kaysa makahuli ng bala gamit ang kanyang mga kamay? Nagsimulang umakyat si Golden Tooth sa pool. Nang mapagtantong nagpaputok ang isa sa kanyang mga tauhan ng walang pahintulot, sa sobrang galit niya ay nabaluktot ang kanyang mukha. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magpaputok, basura? Nagmamadaling lumapit si Golden Tooth sa taong nagkamali at inagaw ang handgun. Sa isang mabilis na sandali, binaril niya ang lalaki sa ulo. Wala ka bang mata? How dare you shoot at the Palace Master of Regal Palace? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ibinato ni Golden Tooth ang baril pagkatapos niyang magsalita at sinabihan ang iba pa niyang tauhan, bakit kayo nakatayo dito? Ihagis mo ang mga baril sa iyong mga kamay. Noon lang nag-react ang mga lalaking nakaitim at nagmamadaling itinapon ang mga baril sa kanilang mga kamay gaya ng bilin ni Golden Tooth. Malalaking hakbang ang ginawa ni Golden Tooth patungo kay Tyr at sa iba pa. Mr. Summers, is there a reason you are here in person? Don't worry. I've dispatched all my men to locate Miss Zia within the city. We should have news soon. Golden Tooth, sa tingin mo ba nakakatuwa na ipagpatuloy ang paglalaro ng pagpapanggap? Napapikit si Tyr habang si Clifford, katabi niya, ay humakbang pasulong at ikinapit ang kamay sa leeg ni Golden Tooth. Ikaw ang nagayos ng pagkidnap sa asawa ko ha. Sa pagsikol ni Clifford kay Golden Tooth at pagbubuhat sa kanya sa ere, namumula ang mukha ng huli, at halos hindi na siya makahinga. Hey Mr. Han, be gentle. He's being strangled to death. Mabilis na tinapik ng panganay na kapatid na Hawks ang likod ni Clifford. Kabanata 1565. Maglaro pa tayo. Noon lang binitawan ni Clifford Han si Golden Tooth. Napaupo si Golden Tooth sa lupa at patuloy na umuubo. Anong ibig mong sabihin, Mr. Summers? Hindi ko maintindihan. Naglalaro pa rin si Golden Tooth kahit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito. Si Tyr Summers ay wala ng pasensya. Stop pretending. Clint from Gucci had confessed. He's already dead. Sabihin mo sa akin. Sino ang amo mo? Kung hindi mo sasabihin sa akin, sisiguraduhin kung makakaranas ka ng buhay na 10,000 beses na mas masahol pa sa kamatayan. Na-freeze ang Golden Tooth ng solid na 2 segundo. Noon ay tumunog ang isang teleponong itinakda niya sa kalayuan kasabay ng tunog ng video feed na kumukonekta. Sa sandaling iyon, ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa cellphone ni Golden Tooth. Sagutin mo, malamig na sambit ni Tyr. Dinala ng isa sa mga subordinate ni Golden Tooth ang telepono. Oo naman, nag-online ang isang video feed. Isang lalaking naka-red leather jacket ang lumitaw at nakasuot ng sunglasses na nakaupo sa ibabaw ng malapad na European-style na sofa. Master D, nahanap ako ni Tyr. Sabi mo ginagarantiya mo ang buhay ko. Sa sandaling nabuhay ang video feed, nasira ang Golden Tooth at sinigawan ang lalaki sa kabilang dulo ng linya. Kumunat ang noo ng lalaki, at saka siya nagsimulang tumawa. Itutok ang kamera kay Tyr Summers. Nagmamadaling binaliktad ni Golden Tooth ang kamera para harapin si Tyr. Nang makita ni Tyr ang lalaki sa video feed, ang kanyang mga kamao ay muling nagsimulang humigpit ng hindi sinasadya. May natitira kang 2 oras. Sinuri ng lalaking nagngangalang Mr. D ang oras at sinabing, I have to admire you for being able to find Golden Tooth so fast. Pero ngayon mukhang wala ka na masyadong oras. Napabuntong hininga si Tyr. Hayaan mo akong makita ang asawa ko. Sige. Agad namang inikot ni Mr. D ang kamera sa gilid. Nakaupo pa rin si Winifred Zia sa dati. Ngunit dahil sa mahabang panahon na walang pahinga, siya ay tila pagod. Are you alright, honey? May ginawa ba sila sayo? Sumakit ang puso ni Tyr sa nakikitang kalagayan ni Winifred. Mahinang umiling si Winifred at pilit na pinipisil ang isang ngiti ni Tyr. I'm alright, dear. Don't worry, honey.
I'll be there right to save you. How devoted, Dear Summers. Inggit talaga ako sa relasyon niyo ng asawa mo. Ibinalik ni Mr. D ang kamera sa kanyang direksyon. Naantig ako sa pagmamahalan ninyong dalawa. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Paano na? Sa sinabi nito, tumunog ang telepono ni Golden Tooth na may mensahe. Sila ay mga coordinate. Nagsalita si Mr. D, Dear Summers, nandito ako ngayon sa lokasyon ng mga coordinate. Maglaro tayo ng bagong laro. Kalahating oras. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kung makakarating ka dito sa loob ng kalahating oras, hahayaan ko na ang asawa mo. Paano na? Kalahating oras. Walang puwang si Tyr para makipagtawaran kay Mr. D. Agad niyang sinuri ang mga coordinate at natuklasan na ang patutunguhan ay medyo mahigit 10 kilometro lamang. Ang kalahating oras ay higit pa sa sapat upang magmaneho doon. Natarante sina Tyr at Clifford. Tumakbo man sila doon, sapat na ang kalahating oras. Kaya, bakit gagawin ito ni Mr. D? Hindi lang ba siya nag-aalok kay Tyr ng pagkakataon sa isang pilak na pinggan? Hindi nag-overthink si Tyr. Sa halip, agad siyang tumalikod para umalis, kasama si Clifford na nakasunod sa likuran. Ang Hawks naman ay hindi nagdalawang isip na lumapit sa Golden Tooth at handa silang ilabas lahat. Naputol pa ang video feed, kaya nagmamadaling sumingit si Mr. D, Tyr, I promised I will keep Golden Tooth. You won't have me break my promise, di ba? Natigilan si Tyr. Tara na. Agad na tumigil ang Hawk sa kanilang pag-atake sa Golden Tooth at sa kanyang mga tauhan at sinundan si Tyr habang nagmamadaling lumabas ng tirahan. Sa likod nila, tinitigan ni Golden Tooth ang likod na profile ni Tyr at ng kanyang mga tauhan habang paalis sila. Pakiramdam niya ay naglakad na siya papunta sa gate ni Hades at pabalik. Isa sa kanyang mga tauhan ang sumugod at nagtanong na may hinala, Hepe, ipinadala ni Mr. D ang kanyang mga coordinate kay Tyr Summers at binigyan siya ng kalahating oras na limitasyon sa oras. Hindi ba ito nagpapadali para sa kanya? Kung ganoon lang kadali. Pinaikit ni Golden Tooth ang kanyang mga mata habang nakatingin sa gate ng mansyon. Wait lang. May show tayo. Nagmamadaling lumabas si Tyr at ang kanyang mga kasama sa tirahan ni Golden Tooth. Sa sandaling sumakay sila sa sasakyan, nagpasya si Tyr na magmaneho at handa siyang sundan ang mga coordinates sa GPS patungo sa lokasyon ni Mr. D. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula ang kotse, lahat ay nagyelo. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi maiwasan ni Clifford ang magmura. Ang Hawks, na nasa katabi nilang sasakyan, ay nakaramdam ng matinding pressure. Nagsimulang magtipon ng hindi mabilang na mga sasakyan sa kalsada na mapupuntahan mula sa lahat ng direksyon sa unahan. Ang bawat sasakyan ay may mga flag ng Black Musketeer sa harap na eksklusibo sa pamilyang Harriet. Hinaranggan ng mga makapal na sasakyan ang bawat intersection sa unahan. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit, siksikan. Sila ay armado ng bakal na mga espada at naglalabas ng mga aura na nakamamatay. Sa isang sulyap, walang paraan upang makita kung saan natapos ang kumpol. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tao dito. Dito. Binuksan ni Clifford ang pinto ng sasakyan habang ang mga Hawk at ang iba ay bumaba din sa kanilang mga sasakyan. Nakatayo ang grupo sa harap ng sasakyan, nakaramdam sila ng lamig habang pinagmamasdan ng libo-libo sa unahan nila. Kung ito ay anumang oras, sina Tyr, Clifford, at ang iba ay hindi makakaramdam ng kahit katiting na takot o kasiyahan kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon. Bilang top brass ng Regal Palace, anong mga paghihirap ang hindi nila naranasan? Sa kanilang mga kasalukuyang kakayahan, kahit na hindi nila kumpiyansa na sabihin na ipapabagsak nila ang bawat kalaban, hindi magiging problema para sa kanila ang pumatay. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi pareho. Binigyan lang sila ni Mr. D ng kalahating oras. Kung hindi nila maabot ang itinakdang lugar, mamamatay si Winifred. Posible ba? Para sa kanila na lumaban sa 1,000 lalaki at pagkatapos ay maabot ang kanilang destinasyon 10 kilometro ang layo sa loob ng kalahating oras. Hindi nakakagulat na ipinadala ni Mr. D ang kanyang posisyon kay Tyr. Hindi nakakagulat na binigyan niya si Tyr ng kalahating oras na limitasyon sa oras. Hindi naman dahil gusto niyang gawing madali para kay Tyr. Sa kabaligtaran, matagal nang pinaghandaan ito ng lalaking ito. Ibinalik ni Tyr ang tingin sa tirahan ni Golden Tooth.
Noon niya nakita si Golden Tooth na may tabako sa bibig na nakangiti sa kanya. Ang hitsura ay malinaw na nagpapahiwatig, keep acting like you're all that, dear Summers. Ituloy mo yan. Sa tingin mo ba talaga makakaalis ka dito? Kabanata 1566. Lahat ay natigilan. Kung si Golden Tooth ay nangahas na maging ganito kabastos 1 minuto ang nakalipas, karapat-dapat siyang sinipa ang kanyang mga ngipin. Kahit na niligtas ng Hawks ang kanyang buhay, ang lalaking ito ay nakaranas ng matinding pambubugbog. Gayunpaman, si Tear Summers at ang kanyang grupo ay nasa isang kaayla-hilakbot na pag-aayos sa harap ng libu-libong mga kaaway. Kaya paano naging posible para sa kanila na maging nasa mood na harapin ang Golden Tooth? Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Clifford Han and the Hawks grew rather anxious. Nag-propose sila kay Tear, bakit hindi na lang tayo magmaneho ng sasakyan at mag-clear ng landas? We can rush ahead as far as we can. Samantala, you can follow us from behind and kill your way. Lumabas ka kapag may pagkakataon ka. Sumagot si Tear, matagal nang hinaharangan ng ating mga kaaway ang kalsada gamit ang kanilang mga sasakyan. Kaya walang kwenta para sa atin na magmadaling lumabas na may sasakyan. Kaya, maaari nating sunugin ang kotse. Pagkatapos, iminungkahi ng pinakamatanda sa mga Hawk, Pangulong Han, ako na ang magdadrive ng kotse hanggang sa harapan. Magaling ka sa pagbaril, maaari mong pantirya ang tangke ng gasolina, at magagawa natin na pasabugan ito para mabuksan ang daanan. Sige, tara na. Ang iba pang dalawang kapatid na lalaki ng Hawks ay naisip na ang pamamaraang ito ay napakatalino. Kaya naman pumayag ang dalawa sa ideya ng kanilang kuya. Iminungkahi nilang gamitin ang sarili nilang buhay para bumili ng oras para kay Tear. Nagbibilang 25 minuto na lang. With that, tumalikod ang Hawks at naglakad papunta sa sasakyan, pero pinigilan sila ni Tear. Stop there. Boss, wala na tayong ibang paraan. Ito ang pinakamahusay na diskarte na maaari nating gawin. Mukhang balisa ang tatlo. Sa kabilang banda, si Clifford ay nagsuot din ng isang solemna na ekspresyon. Boss, hindi natin hahayaang may mangyari kay sister-in-law. Ipagpalit natin ang buhay natin para sa kanya. Dahil sa sitwasyon, ito ang parehong dilema na hinarap ni Clint nang pilitin siya ni Tear sa pagitan ng sariling buhay o buhay ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Itinuro rin ni Tear ang tanong na iyon kay Clifford kanina, kung ano ang pipiliin niya. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ngayon ay si Tear na ang sumagot sa mahirap na tanong na iyon. Gayunpaman, maging si Clifford o ang Hawks, lahat sila ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kapakanan ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Ang mga lalaking ito ay hindi katulad ni Clint, na interesado lamang na iligtas ang sariling leeg. Kung walang ibang paraan si Tear para malutas ang problemang ito, sasang-ayon din sana siya sa pamamaraang ito. Ngunit hindi niya hahayaang isakripisyo ng Hawks ang kanilang sarili. Sa halip, iaalay niya ang sarili niyang buhay. Sa oras na ito, hindi nagpahayag ng anumang senyales ng kawalan ng pag-asa si Tear. Sa kabaligtaran, nasa kamay niya ang laro. Lumabas ang Golden Tooth sa villa na may nakakatakot na ekspresyon habang nakatingin kay Tear at sa kanyang mga kaibigan na napapaligiran ng libu-libong mandirigma ng pamilya Harriet sa labas mismo ng property. Hindi ba kayong lahat ay walang magawa? Hindi ba't sinabi mo lang na ang mga miyembro ng Regal Palace ay may walang katulad na kapangyarihan sa pakikipaglaban? Kaya gusto kong makita ng sarili kong mga mata ngayon, anong uri ng pamamaraan ang magagawa ng iilan sa inyo. Upang labanan ang libu-libong mga tauhan ko. Samantala, nilabas ni Clifford ang kanyang cellphone. Handa siyang tawagan ang punong tanggapan ng pamilya Harriet. Gusto niyang subukang hilingin sa punong tanggapan na pumasok at pilitin ang Golden Tooth na ikalat ang kanyang tao. Malinaw, hindi ito gagana. Ang lalaking iyon ay nagtaksil sa pamilyang Harriet. Lahat ng pag-aari niya ay nasa kontrol na ni Mr. D. Kaya, kahit na personal na naruroon sa eksena ang punong guro ng pamilya Harriet, hindi niya magawang sundin ang utos ni Golden Tooth. Nilagay ni Tear ang kamay niya sa kamay ni Clifford at hinimok siya, ibaba mo ang phone mo. Lahat, tumayo ka lang sa likod ko. Ano ang sinusubukan mong gawin, boss? Naguguluhang nakatingin kay Tear ang grupo. Sunod, nakita nila si Tear na mabangis na iniunat ang kanyang kamay. Isang puting aura ang nagsimulang takpan ang kanyang kamay. Then, gumawa siya ng kakaibang bagay.
Isang talon sa lupa sa hindi kalayuan ang agad na sinipsip ang kamay ni Tyr. Pumunta ka. Sa ilalim ng utos ni Tyr, nagsimulang maglakad ang lahat patungo sa tropa ng pamilyang Harriet na libu-libong kalalakihan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Tyr, mas lumalakas ang nakakapangilabot na aura sa kanyang katawan. Nilakad lang niya ang layo na 7 o 8 metro. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nababalot na ng isang layer ng siksik at masiglang enerhiya. Sa oras na ito, si Tyr ay hindi na isang mortal kundi isang halino na kumpleto sa gamit ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang taglay niya ay sapat na upang sirain ang lahat ng naroroon. Hinarap ni Tyr ang libu-libong mga kaaway na nakatayo ilang metro ang layo mula sa kanya. Itinaas niya ang kanyang talon at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin? Sa loob ng bilya, nag-aalinlangan si Golden Tooth at ang iba pa nang nasaksihan nila ang eksena. Actually, hindi lang ang mga kalaban nila, maging si Clifford at iba pa ay natarante nang makita nila ang eksena. Nagtataka sila kung nakukulam ba ang amo nila. Nakatitig din sa kanya ang libo-libong kalaban sa harap ni Tyr na para bang isa siyang nasisiraan. Ano ito? Bakit may hawak na talon ang lalaking ito at nagpose sa harap nila? Sa susunod na sandali, ang talon na hawak sa kamay ni Tyr ay natatakpan ng makapal na layer ng masiglang enerhiya. Sa ngayon, ang talon sa kanyang kamay ay hindi na isang ordinaryong talam. Sa halip, ito ay naging isang banal na sandata na maaaring pumatay sa buhay ng marami. Sweeping Army. Isang paputok na dagandong ang lumabas sa bibig ni Tyr. Sinundan ito ng unang pamamaraan ng 7-blade form Sweeping Army. Rumble rumble rumble. Parang may tumama mula sa langit. Ang talam na nasa kamay ni Tyr ay biglang namulaklak sa 40 metrong haba ng talam, at hinawakan niya ito sa pamamagitan ng pag-swipe ng paalang. Para siyang naggugupit ng damo sa video game, Warriors. Ang malakas na alon ay tumulak patungo sa tapat. Ang mga mandirigma ng pamilyang Harriet na nakatayong pinakamalapit kay Tyr ay napaatras. Hindi bababa sa daan-daang tao ang itinaas sa himpapawid. Ano iyo? Anong nangyayari? Hindi lamang natulala ang libu-libo ng mga kalaban, kundi maging si Clifford at iba pa sa likod ni Tyr ay lubos ding natulala. Nanlamig si Golden Tooth, na nasa bilya, nang makita ang eksena. Imposibleng ilarawan ang uri ng pagkabigla na naranasan niya. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Maituturing pa kayang tao ang lalaking ito. Kahit si Superman ay walang ganoong lakas, di ba? Kahit na ang kanlurang mundo ay may mga supernatural na nilalang, maraming mga mandirigma na katulad ng mga mandirigma sa Realm of Transcendence mula sa Celestial Empire. Gayunpaman, ang supernatural na mundo ay mas mahiwaga kaysa sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Sa makatuwid, ang pangunawa ng mga ordinaryong tao sa superpower ay umiral pa rin sa pangunahin sa mga gawa sa pelikula at telebisyon. Dahil dito, hindi naunawaan ng karamihan dito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging transcendent at kung ano ang panloob na lakas. Iyon ay hindi ganap na totoo. Sa totoo lang, medyo naintindihan ni Golden Tooth ang tungkol dito. Nang matagpuan siya ni Mr. D, ayaw magpasakop sa kanya ni Golden Tooth. Bilang kinatawan ng pamilya Harriet sa Milan, siya ay isang bigwig sa isang mataas na posisyon ng kapangyarihan. Paano siya magpapasakop sa isang ganap na estranghero at isang binata ng ganoon kadali? Ngunit pagkatapos, ibinuka ni Mr. D ang kanyang kamay, at isang bola ng apoy ang lumitaw sa pagitan ng kanyang palad. Ang eksenang iyon ay hinamon ng pananaw sa mundo ng Golden Tooth. Kaya, sa huli, nagpasya siyang magpasakop kay Mr. D. Sa mga bisperas ng Golden Tooth, si Mr. D ay parang ang makapangyarihang Superman. Gayunpaman, napagtanto niya sa sandaling ito na maging si Mr. D ay mas mababa kaysa kay Tyr. Kaya, medyo natarante si Golden Tooth nang bigla niyang napagtanto na maaaring nagkamali siya ng pagpili. Boss, ano na naman ang pinagdaanan mo? Tahimik ka bang nakahanap ng lugar sa Celestial Empire at naging bathala ka? Matapos mamangha si Clifford at ang iba pang nasa likuran niya, sa wakas ay hindi na nila maiwasang magtanong. Kabanata 1567. Tatlong lawas. Mula nang ipasa ni Tyr Summers ang cultivation technique ng inner strength sa kanyang mga kasamahan, ang mga taong ito ay halos araw-araw at gabi na nagsasanay. Sa kanilang namumukod tanging mga talento at walang talo na tiyaga, inisip ni Clifford Han at ng iba pa na sila ay makapangyarihan.
Kahit na hindi nila mahabol si Tyr, hindi sila masyadong nahuli sa likuran niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Clifford at ng iba pa na sila ay mali, lubhang mali. Kahit gaano pa sila kahirap mag-practice ay unti-unting lumalawak ang pagitan nila ni Tyr. Hindi sumagot si Tyr. Sa paglipat na ito ng sweeping army, pwersahang itinulak niya ang kanyang koponan ng 100 metro pasulong. Halatang natakot ang mga mandirigma ng pamilya Harriet sa pag-atake ni Tyr. Dahil dito, walang nang ahas na lumapit sa kanya para salakayin siya ng matagal. Gayunpaman, hindi nila napapansin na ang Seven Blade Form ay isang napakalakas na hakbang. Para magawa ni Tyr ang hakbang na ito, naubos nito ang lakas ng loob niya. Bigla na lang parang nanghina siya. Gayunpaman, nagngangalit si Tyr ng kanyang mga ngipin. Kahit na kailanganin niyang ubusin ang lahat ng kanyang lakas sa loob, kahit na muling lumitaw ang pinigilan na nagngangalit na dugo, kailangan niyang patayin ang kanyang paraan upang mailigtas ang kanyang asawa. Susundan ko si boss mula sa likod. Ang mga Hawk, dapat sumunod na may sasakyan, sabay utos ni Clifford. Agad na pumasok ang Hawk sa isang SUV. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Tyr at ang kanyang mga kapantay sa gitna ng mga mandirigma ng pamilyang Harriet. Sa oras na ito, walang nang ahas na salakayin sila. Sa loob ng villa, gulat na gulat pa rin si Golden Tooth. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang cellphone. Mr. D. Sabay tingin ni Golden Tooth sa screen ng phone niya. Hindi alam kung anong uri ng paraan ang ipinatupad ni Mr. D. Sa oras na ito, binabantayan niya ang bawat move dito. Mga duwag yang mga lalaki mo. Malinaw na hindi nasisiyahan ang tono ni Mr. D. Natutunan na ni Tyr ang blade technique ng sinaunang martial arts world sa Celestial Empire. Huwag kang matakot sa kanya. Hindi niya kayang gawin ang ganitong uri ng mahusay na paglipat ng maraming beses. Agad namang nag-react si Golden Tooth. Mabilis siyang lumabas ng pinto at sumigaw, ano pa ba ang pinaninindigan nyo? Isang beses lang magagawa ng lalaking ito ang hakbang na ito pagkatapos nito, wala na siyang lakas. Kaya tapusin mo na lang sila ngayon. Sa bawat isa sa kanilang mga ulo, ikaw ay gagantimpalaan ng 100 milyong euro. Nang marinig ang dumadagandong na Golden Tooth, ang mga mandirigmang iyon ay bumalik sa kanilang katinoan. Kasabay nito, sa ilalim ng malakas na pag-akit ng 100 milyong euro, lahat ay nakukuha ito. Sabi nga, ang pera ay nanggagaling sa panganib. Sa gantimpala na 100 milyong euro, kung makukuha ng isa ang kanilang mga kamay sa bounty na ito, mabubuhay sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay ng walang pag-aalala. Ang mga tao sa paligid ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magtipon muli sa paligid nila. Tyr's forehead ay bumubuhos ang pawis at dahil sa kanyang maputlang anyo, ang mga manlalaban na ito ay medyo sigurado na ang Golden Tooth ay nagsasabi ng totoo. Boss, are you okay? Can you hold up? Nag-aalalang tanong ni Clifford sa gilid. Okay lang ako. Tumango si Tyr at muling itinaas ang talon sa kamay niya. Grafting Thunder. Sumayaw ang malamig na talon kasama ang malungkot na anino nito. Isang slash na naman ang pinakawalan ni Tyr. Pagkatapos, biglang lumitaw muli ang laslas ng talon na iyon. Sa isang kisap mata, ang laslas na iyon ay biglang nahati sa makakapal at hindi mabilang na mga anino. Pagkatapos, binaril nila ang mga taong nakapaligid sa kanila. Slash slash slash. Kung nangingibabaw ang pagkilos ng sweeping army na ginawa ni Tyr, kung gayon, ang pangalawang pag-atake ni Tyr ay mas nakakalito at tumpak. Pakiramdam ko ay may na-strafing ng isang Gatling gun. Sa pamamagitan lamang nito, daan-daang tao ang tumama. Kanina, may mga taong nakaligtas mula sa unang hakbang ni Tyr sa sweeping army, ngunit ito ay ganap na naiiba sa pangalawang slash. Ang mga katawan ng mga nataman ay nabutas, at sila ay namatay sa lugar. Banal na baka. Napatulala na naman si Golden Tooth. Nahulog agad sa lupa ang tabako na sinindihan niya. Dalawang magkasunod na laslas mula sa Tyr ang nag-alis ng higit sa 200 mandirigma mula sa pamilyang Harriet. Hindi na iyon ang kapangyarihang maaaring taglayin ng isang mortal. Ang lalaking ito ay isang god. Pagkatapos ng dalawang slash, ang mga lalaking iyon na tuwang-tuwa na makuha ang 100 milyong euros na bounty ay muling naroot sa lugar. Sa katunayan, ang pera ay kailangan, ngunit kailangan nilang manatiling buhay upang gastusin ang perang iyon. Hindi nakaimik si Clifford at ang iba pa.
Ang kakayahan na taglay ng kanilang amo ay matagal nang nalampasan ang kanilang pangunawa. Boss, wala silang lakas ng loob na lumapit. Pagkatapos, nang makita ang mga taong nakapaligid sa kanila na nagsisimula ng umiwas, unti-unting napahinga si Clifford. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay nagbahagi ng parehong kaisipan. Upang makuha ang 100 milyong euros na bounty, ilang mga desperado na tao ang patuloy na tumitig sa kanila nang hindi kumikislap ang mga mata. Naghihintay sila ng pagkakataong makalusot sa kanila. Sa katunayan, tahimik na itinutok ang nguso sa kanilang mga ulo at nagplanong magpaputok ng hindi inaasahang putok kay Tyr at sa kanyang mga kasamahan. Kaya, kahit na gumawa ng dalawang kahangahangang galaw si Tyr, hindi ito sapat para tuluyang pigilan ang lahat dito. Sa madaling salita, hindi sapat ang dalawang slash na iyon. Sa oras na ito, halos lahat ng lakas ng loob sa loob ng katawan ni Tyr ay naubos na. Bilang isang resulta, siya ay naging mas mahina. Dahil sa kasalukuyang estado ni Tyr, maaari siyang magsagawa ng hindi hihigit sa 3 galaw ng 7-blade form. Sa makatuwid, kung kailangan niyang gumanap ng higit pa, kailangan niyang sumulong sa Realm of Demigod para magawa ito. Ang ikatlong hakbang ay ang Splitting Earth. Si Tyr ay walang gaanong oras para makipagtawaran sa mga taong ito. Kung hindi, kahit na nagawa niyang makaalis dito, si Winifred Zia ay namatay na sa mga kamay ni Mr. D. Pagkatapos, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Walang ingat niyang ginawa ang panloob na lakas sa loob ng kanyang katawan. Kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, determinado si Tyr na hadlangan ang mga naroroon sa eksena ng may ganap na kapangyarihan. Paghati sa lupa. Sa isang paputok na dagandong, itinaas ni Tyr ang talon sa kanyang kamay sa ikatlong pagkakataon. Boom! Sa isang malakas na putok, ang lupa ay nagsimulang manginig ng kaunti. Hindi nakita ng maraming tao ang ningning sa talon ni Tyr. Ngunit, sa huli, kitang-kita nila ang talon sa kanyang kamay na nakakabasag na pulgada dahil hindi nito kayang tiisin ang nakatatakot na kapangyarihan. Kaagad pagkatapos, halos isang minutong lalim na kanal ang lumitaw sa lupa. Ang kanal ay patuloy na kumalat pasulong ng halos 30 metro. Kapareho ito ng malakas na puwersa ng lindol. Ang tarmac road ay puwersahang nahati sa dalawa. Ang hakbang na ito ay hindi nagdulot ng napakaraming casualty. Gayunpaman, pagdating sa isang psikolohikal na pagkabigla, nalampasan nito ang idinulot ngayon ng Sweeping Army at Grafting Thunder. Isang laslas mula sa Tyr ang nahati sa halos 30 metrong haba ng bitek sa lupa. Sa oras na ito, ang damdamin ng mga taong ito ay hindi mailalarawan sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit, bukod sa pagkabigla at pagkalito, ano pa ang masasabi nila? Ang lahat ng mga mandirigma ng Harriet na nag-iisip na pumuslit kay Tyr ay tumigil sa puntong ito. Nang muli nilang kaharap si Tyr, hindi lang takot ang ipinakita nila kundi sindek. Ito ay ang parehong uri ng pagkamangha kapag ang mga mortal ay nakakita ng mga Diyos. Kabanata 1568. Can a mortal be a God's match? Maaari bang pigilan ng isang mortal ang isang Diyos? Maaari bang makasakit ng Diyos ang sandata ng mortal? Ang isang mortal ba ay maaaring maging katapat ng Diyos? Sa kasamaang palad, ang isang mortal ay hindi maaaring huminto, manakit, o lumaban sa isang Diyos. Pagkatapos ng 3 slash mula kay Tyr Summers, lahat ay eksaktong nag-iisip tungkol dito. Kaya natural, ang lahat ay nagbigay daan ng nagkakaisa sa pamamagitan ng pag-urong sa mga gilid ng gully. Walang nangahas na humakbang pasulong para harangin si Tyr at ang kanyang mga kaibigan. Si Golden Tooth, na nakatayo sa pasukan ng bilya, ay pawis at nakapikit na parang putik. Si Mr. D kaya ang kakampi ni Tyr. Mailigtas kaya ni Mr. D ang kanyang buhay? Ang walang katapusang panakitot na iyon ay patuloy na umuusad mula sa kaibuturan ng puso ni Golden Tooth. Naunawaan ng lalaki na sa sandaling matagumpay na nailigtas ni Tyr ang kanyang asawa mula sa mga kamay ni Mr. D, tiyak na papatayin siya at makararanas ng napakalungkot na kamatayan. Matapos gumawa ng 3 magkakasunod na galaw si Tyr mula sa 7-blade form, naging lumulutang na halaman siya sa ibabaw ng dagat. Hindi niya napigil ang tumayo na nanginginig. Lalo na pagkatapos ng ikatlong slash ng Splitting Earth. Ang pagkilos na iyon ay walang alinlangan na isang bagay lamang na maaaring gawin ng isang tao sa tuktok ng Realm of Transformation.
Sa kasamaang palad, hindi pa nakakamit ni Tyr ang rurok ng kaharian, ngunit pinipilit niya ang kanyang sarili na gawin ito. Sa kabutihang palad, hawak niya ito gamit ang isang ordinaryong talam. Kung ginawa niya ang paglipat gamit ang Celestial Blade, bumagsak na si Tyr dahil hindi niya makayanan ang kapangyarihan. Hindi komportable si Tyr. Nasa sobrang sakit na sanay namatay na siya. Gayunpaman, hindi niya maipakita ang sakit sa kanyang mukha, ni kahit kay titing na senyales nito. Sinundan niya ang kaluskos na iyon at sunod-sunod na hakbang pasulong. Gustong umakyat ni Clifford Han para alalayan siya, pero napatigil siya nang mapatingin siya kay Tyr. Sinundan sila ng Hawks mula sa likuran na may dalang kotse, ngunit hindi sumakay si Tyr sa sasakyan. Nagpumilit si Tyr na lumakad sa 30 metrong haba ng siwang at dumaan sa karamihan ng tao sa magkabilang gilid bago siya sumakay sa kotse. Inalis na ng mga mandirigma ng pamilya Harriet ang sasakyan na nakaharang sa kalsada sa harap nila. Sa libo-libong sundalo, hindi bababa sa 1/4 sa kanila ang namangha kay Tyr. Sa kaso, paano sila mangangahas na harangin ang daan ni Tyr? Nagbibilang, 15 minuto na lang ang natitira. Sumakay si Tyr at ang kanyang grupo sa kotse at umalis sa eksena sa ilalim ng maingat na mga mata ng mga manlalaban. Ginamit ni Tyr ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng madugong landas sa loob ng 10 minuto. Ito ay isang bagay na medyo nakakagulat. Boss, okay ka lang. Pagkasakay nila sa sasakyan, nakita ng grupo si Tyr na ipinapakita ang kanyang pinakamahinang tagiliran. Hindi man lang napigilan ni Tyr ang pagbuga ng sariwang dugo. Boss, nagulat si Clifford at ang Hawks. Nangangamba sila sa kalagayan ni Tyr sa ngayon. Don't mind me. I'll be fine after some rest. Bilasan mo lang at sundan mo ang navigation papunta sa destinasyon natin. Roger yan. Ibinaba ng pinakamatanda sa Hawks ang kanyang paa sa pedal ng gas, nagmamaneho patungo sa patutunguhan na itinuro ng nabigasyon ng buong bilis. Samantala, si Tyr naman ang umupo sa upuan sa likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at patuloy na ginagamot ang kanyang sugat sa pamamagitan ng pag-redirect ng kanyang lakas. Bago ito, hindi alam ni Tyr kung paano i-channel ang kanyang internal strength para gamutin ang kanyang internal injuries. Ngunit, dahil natanggap na niya ang mana ng Blade Hero, unti-unting naunawaan ni Tyr ang pamamaraang ito ng paglilinang. Ang pamamaraang ito ay halos pareho sa mga inilarawan sa martial arts movie. Nang i-channel ni Tyr ang kanyang panloob na lakas upang pagalingin ang kanyang sarili, nahuhulog siya sa isang kakaibang artistikong paglilihi na tanging sa kanya. Si Tyr ay lubusang nalubog sa kuro-kuro na ito na para bang pumasok siya sa ibang dimensyon sa oras. Kahit na wala pang 10 minuto ang itinagal ng Hawks bago makarating sa destinasyon, ang maikling oras na iyon ay parang ilang oras sa kanya. Mas bumuti ang pakiramdam ni Tyr pagkatapos ng paglilinang ng panloob na lakas. Bagamat hindi niya nabawi ang kanyang lakas sa loob, hindi na siya nakakaramdam ng hindi komportable at pagod gaya ng dati. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito ng cultivation, hindi lamang nagawang pagalingin ni Tyr ang kanyang panloob na mga pinsala, ngunit maaari niyang gamitin ang parehong paraan upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan at cultivation. Pagdilat ni Tyr ay nakarating na sila sa destinasyon. Sa harap nila ay isang tipikal na European-style villa. Sa pasukan ng villa ay nakatayo ang ilang lalaki na naka-red leather jacket at naka-face mask. Ito rin ang suot ng grupo ng mga kidnapper na nakahuli kay Winifred noong papunta siya sa airport. Boss, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Clifford sa tabi ni Tyr nang makitang iminulat ni Tyr ang kanyang mga mata. Much better. Huminga ng malalim si Tyr bago niya binuksan ang pinto ng sasakyan. Sabay-sabay na bumaba ng sasakyan ang grupo habang nakatingin sa entrance ng villa. Ito na. Let's go. With that, pumasok si Tyr sa villa. Kasunod niya ang Hawks at Clifford. Noong una, nang makita nila ang mga taong nagbabantay sa pasukan ng villa, handa na silang labanan nina Clifford at Hawks. Ngunit, nakakapagtaka, wala talagang hamarang sa kanilang pagpasok sa villa. Hindi lamang sila napigilan ng mga taong ito, ngunit nagbigay din sila ng daan sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, sa loob ng lobby ng villa, nasa sofa si Mr. D. Patuloy niyang kinakalikot ang isang medalyon na kasing laki ng barya sa kanyang mga kamay. Ang medalyon na iyon ay gawa sa purong ginto. Ang disenyo ay tila medyo mali dahil naroon si Jesus na ipinako sa krus sa likod ng barya.
Sa kabilang banda ay ang mapanuksong smiley na mukha ng isang payaso. Nagkaroon ng kapansin-pansing kaibahan sa pagitan ng smiley na mukha at ni Jesus na parang isang malaking kabalintunaan para kay Jesus. Paano nagawa nitong si Tyr na pumunta dito? Sa likod ni Mr. D ay nakatayo ang parehong lalaki at babae tulad ng dati. Bagamat nakasuot pa rin ng face mask ang dalawa, kitang-kita ang pagtataka sa kanilang mga nakalabas na features. Napalingon si Mr. D kay Winifred Zia na nakaupo sa gilid. Bigla siyang nag-thumbs up. Ang iyong asawa ay talagang karapat-dapat na maging Palace Master ng Regal Palace. Malakas siya. Sa oras na ito, dumating na si Tyr at ang kanyang mga kasamahan sa living hall ng villa. Nang makita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi ni Mr. D, sa wakas ay naramdaman ni Tyr ang bigat sa kanyang dibdib. Sweetie, okay ka lang? Tanong agad ni Tyr. Si Winifred, na medyo malabo ang mga mata kanina, ay biglang nagliwanag sa napakaliwanag na ningning, I'm fine, honey. I know you will come to my rescue. Clap clap clap. Maririnig ang tunog ng pagpalakpak ni Mr. D. Tumayo siya sa sofa at tinanggal ang sunglasses na suot niya. Nanunuya si Mr. D, Palace Master, binigyan mo ako ng napakalaking sorpresa, kahit na ang isang tropa ng libu-libong tao ay hindi ka napigilan. Nakikita ko ang aking sarili na lalong nagiging interesado sa sinaunang martial arts cultivation techniques ng Celestial Empire. Huwag mong ibahin ang usapan. Tinitigan ni Tyr si Mr. D sa kabila ng kakaibang titig. Sino ka? Bakit mo inagaw ang asawa ko? Ako. Si D, sabi ni Mr. D habang tinatanggal ang maskarang suot niya. Sa sandaling tinanggal niya ang maskara, ang kanyang mga tampok ay nahayag kay Tyr at sa kanyang mga kaibigan. Nagulat silang lahat nang makita ang totoong mukha niya. Kabanata 1569. Hindi dapat masyadong mayabang. Walang kakaiba sa mukha niya. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Tyr at ng kanyang grupo ay ang lalaking iyon ay bata pa pala. Siya ay tila 16 o 17 taong gulang lamang. Siya ay isang binatilyo. Hindi lang si Mr. D, naghubad din ng maskara ang lalaki at babae sa likod niya. Ang duo ay nasa parehong hanay ng edad bilang Mr. D. Medyo bata pa sila at parang mga teenager. Hindi akalain ni Tyr na magbibinate pala ang mga kalaban niya. Saan nanggaling ang mga bagets na ito? Anong klaseng kakayahan ang taglay nila para maaga nila ang kontrol sa pamilyang Harriet? Patuloy na sinubukan ni Tyr na maghanap ng mga pahiwatig mula sa kanyang mga alaala, ngunit hindi niya maalala na sinaktan nila ang mga taong ito noon. This is odd. Kumunat din ang noo ni Clifford Han bago nagpatuloy, nang masira ang restaurant ni Phantom Dragon sa Chinatown, binanggit din niya na ang mga taong sumire sa restaurant niya ay pinamumunuan ng isang batang lalaki na 14 o 15 taong gulang. Siyempre, hindi kami naniwala sa sinabi niya noong panahong iyon, at akala namin ay nagsasalita si Phantom Dragon ng kakaiba, kailangan ko siyang paniwalaan ngayon. Lumingon si Tyr at tumingin kay Clifford. Iba ang bumungad sa kanyang mga mata. Dahil dito, mas kumpiyansa sila na ang grupo ng mga taong tumatarget sa Regal Palace ay kamag-anak ni Mr. D sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi masyadong maisip ni Tyr ang tungkol dito sa sandaling ito. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay iligtas si Winifred Zia at bayaran ang mga taong ito. Matatag siya sa kinatatayuan niya. Si Tyr Summers ay hindi naging mabuting tao. Pagbabayaran ni Tyr ang sinumang maglakas loob na saktan ang kanyang pamilya. Kahit na ang kanyang kaaway ay isang teenager, kailangan pa rin nilang managot sa mga bagay na kanilang ginawa. Bitawan mo ang asawa ko. Pagkatapos, iiwan kong buo ang bangkay mo, banta ni Tyr habang naglalakad papunta kay Winifred. Malakas na tumawa si Mr. D. Baka boyish ang mukha ng lalaking iyon, pero parang mayabang ang tawa niya. Maangas na sagot niya, Palace Master, itigil mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Iyong malalaking galaw na ginawa mo ngayon ay naubos na ang lahat ng iyong mga superpower. Kaya, ano pa ang maaari mong gamitin upang labanan ako? Sa sandaling sinabi niya iyon, binuksan ni Mr. D ang kanyang mga kamay at 2 bola ng pulang apoy ang lumitaw sa kanyang mga palad. Ito ang tiyak na kaya ng mga kanluraning supernatural na nilalang. Pareho sila ng mga transcendent na mandirigma mula sa Celestial Empire. Gayunpaman, medyo nagulat si Tyr at ang iba pa. Nagtaka sila kung saan nanggaling ang grupong ito ng mga bagets.
Matagal na mula nang gumawa ng pangalan ang Regal Palace para sa kanilang sarili, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganitong batang supernatural na nilalang. Nadarama ito ni Tyr mula sa kakayahang ipinakita ni Mr. D. Sigurado siyang matagal nang nakapasok ang taong ito sa realm of transformation. Gayunpaman, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi masyadong masama. Samantala, ang batang lalaki at babae sa likod ni Mr. D ay mayroon ding mapang-asar na smile sa kanilang mga mukha. Marahas na nagalog ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, isang malakas na aura ang lumabas sa kanilang katawan. Palace Master, kung gusto mong iligtas ang iyong asawa, kailangan mong tapakan ang aming mga bangkay. Pumunta ka. Walang pagdadalawang isip na utos ni Tyr. Halos magkasabay na sumugod ang Hawks at Clifford patungo sa batang lalaki at babae na iyon. Sa oras na ito, ibinagsak ni Tyr at ng kanyang mga kasamahan ang katwiran ng martial art community. Ang mga teenager na ito ay hindi lamang naiintindihan ang mga bagay. Ang tanging gustong gawin ni Tyr at ng kanyang mga kasama ay walang awa na durugin ang mga kalaban at siguraduhing ligtas at maayos si Winifred. Ang ilang mga figure ay agad na nagsimulang lumahok sa isang labanan sa loob ng bulwagan. Ginawa nilang malinis ang lahat. Sa simula, ang mga nasasakupan ni Mr. D ay lubos na nagtitiwala sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Pareho sila ng mga batang hayop na walang karanasan sa mga panganib ng mundo. Akala nila ay hindi sila magagapi sa buhay na kanilang pinangunahan sa sarili nilang mundo. Gayunpaman, hindi nila alam na ang dahilan ng iba pang mga halimaw na hindi lumaban sa labanan ay ang proteksyon ng kanilang mga magulang, ang hari ng gubat. Dahil dito, nang sila ay dumating sa mundong ito kung saan ang mahihina ay nagsilbing biktima ng malalakas, nagsimula nilang mapagtanto na ang lahat ng kanilang mga naunang ideya ay lubos na mali. Ang mundong ito ay puno ng mga hayop sa 100 beses na mas mabangis kaysa sa kanila. Sa una, naisip ni Clifford at ng Hawks na ang mga taong ito ay dapat na napakalakas. Nang sila ay nasangkot sa aktwal na labanan, napagtanto ng dalawa na ang dalawang ito ay ganoon lamang. Totoo na dahil sa ranggo ng sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, ang mga teenager na ito ay talagang transcendents. Ang dalawa ay dapat na pumasok sa kaharian ng medyo matagal, ngunit tila sila ay walang karanasan sa aktwal na labanan. Ang lahat ng kanilang mga galaw ay ang bahay ng mga baraha. Ang mga taong may kanilang mga kasanayan ay sapat na upang harapin ang mga ordinaryong mandirigma. Gayunpaman, nang makilala nila si Clifford at ang Hawks, na mga mandirigma na gumapang palabas ng mga bundok ng mga bangkay, kahit na ang magkabilang panig ay gawa sa transcendence, hindi sapat ang mga bata. Pagkatapos ng ilang harapang pagtatagpo, medyo kitang-kita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Bukod pa riyan, si Clifford at ang kanyang koponan ay nakikipaglaban sa 4 laban sa 2, kaya ang mga batang ito ay walang pagkakataong manalo. Maaari pang ang sabihin ng isa na kung sino man sa Clifford at sa Hawks ang random na napili para sa pakikipaglaban sa mga batang ito, isa sa kanila ay sapat na para bugbugin ang mga batang ito ng masama. Sa huli, sumuntok si Clifford at pinalipad ang batang iyon habang sinipa ng bunso sa Hawks ang tiyan ng dalaga. Parehong napaalis sa sakit. Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak mula sa kanilang mga bibig. Nang makita nila si Clifford at ang Hawks na naglalakad palapit sa kanila, ang kumpiyansa at pagmamataas sa kanilang mga mukha ay nawala ng walang bakas. Bukod dito, nabasa ni Clifford ang kanilang pangungutya tungkol sa buhay mula sa kanilang mga ekspresyon. How can they be so strong? Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Hindi sila makapaniwalang totoo ang alinman sa mga ito. Gusto pang tumayo ng lalaki at kalabanin si Clifford at ang iba pa, pero biglang natapakan ni Clifford ang dibdib niya. Anak, hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na hindi ka masyadong showy? Nagsimulang magpuwersa si Clifford at nabasag ang dalawang tadyang ng bata. Kasabay nito, sa kabilang panig, ang labanan sa pagitan ni Mr. D at Tyr ay nasa katulad na sitwasyon. Sa simula, patuloy na binabasag ni Mr. D si Tyr gamit ang kanyang mga kamao. Ang apoy sa kanyang mga kamao ay nagbuga pa ng nakakapasong temperatura. Matapos isagawa ni Tyr ang mga galaw mula sa 7-blade form, halos wala na ang lahat ng kanyang panloob na lakas. Nanghina siya at bahagyang nakarecover pagkatapos niyang magpagaling sa loob ng sasakyan kanina. Sa makatuwid, nasa ibabang kamay si Tyr nang simulan niya ang tunggalian kay Mr. D.
Si Mr. D ay patuloy na nagpasabog ng dalawang kamay kay Tyr, na pilit siyang napaatras. Pinagtawanan pa siya, Palace Master, ito lang ba ang kaya mo? Masyado kang mahina. Bahaw. Ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi naaayon sa iyong pangalan. Pagkasabi niya noon ay agad na binato ni Mr. D ang isang suntok sa mukha ni Tyr. Gayunpaman, mabangis na itinaas ni Tyr ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang kamao. Then, hinailan niya, naturuan na ba ng magulang mo ang isang pasusuhin na tulad mo na hindi ka dapat maging masyadong mayabang? Halos kapareho ng tono ni Tyr sa mga kasama niya. Nagsimula siyang magpalakas. Kahit na naubos na ng husto ang kanyang panloob na lakas, pilit pa rin kumapit si Tyr. Nakuha niyang mahigpit ang kamao ng kalaban at ikinulong ang kanyang paggalaw. Sa pagkakataong ito, maging ang apoy sa ibabaw ng kamao ng bata ay agad na napatay ng isang puting aura na lumabas sa palad ni Tyr. Kabanata 1570. Ang Sniper. Anong nangyayari? Biglang nawala ng lakas si Mr. D. Bago pa makapag-react ang bata ay pinaulanan na siya ng suntok ni Tyr. Boom! Saktong dama po ang suntok ni Tyr sa dibdib ni Mr. D. Sa isang boom, ang pag-ataking iyon ay nagpalipad sa kanya ng 7 o 8 metro ang layo. Dama pa sa lupa si Mr. D na may matinding kirot sa dibdib. Bago pa makabangon si Mr. D sa lupa, ginawa ni Tyr ang 9 steps to disorientation at nagpakita sa kanya. Kahit na natalo, ang isang mahusay na mandirigma ay mas mabuti pa rin kaysa sa isang ordinaryong tao. Bakas ng kabangisan ang bumungad sa mukha ni Tyr. Sumunod ay yumuko siya at binasag ang kanyang kamao sa ulo ni Mr. D. Sa sandaling dumating ang kamatayan, kahit sino ay matatakot dito. Sa mismong sandaling ito, nakita ni Mr. D na ang kanyang ulo ay binasag sa putik, kaya't siya ay napabalikwas ng sigaw, hindi. Boom! Sakto sa gilid ng mukha ni Mr. D ang kamao ni Tyr. Isang malaking bunganga ang lumitaw sa lupa sa tabi niya. Takot na tumingin si Mr. D kay Tyr. Sa mga oras na ito, ang pangangibabaw at kay-abangan niya kanina ay nawala ng walang bakas. Nanginginig niyang sabi, ikaw, natatakot ka ba sa kamatayan? Binawi ni Tyr ang kanyang kamao at tumayo mula sa lupa. Samantala, si Mr. D ay bumulwak ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa habang siya ay patuloy na humihingal. Ganon din ang reaksyon ng mga kasama niya sa tabi niya. Parang nabigla at nasasaktan din ang dalawa. Babe. Mabilis na naglakad si Tyr papunta kay Winifred Zia na tumatakbo din papunta sa direksyon niya. Babe, okay ka lang. Okay lang ako. Sa pagtingin sa kahinaan ni Tyr, kumirot ang puso ni Winifred. Tumalon siya sa mga bisig ni Tyr. Binasa agad ng luha niya ang lapel niya. Clifford, I'll leave the rest to you. Utos ni Tyr kay Clifford na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos, umalis siya sa villa sa ilalim ng saliw ng pangalawa at bunsong kapatid ng Hawks. Yung mga lalaking naka-red leather jacket na nagbabantay sa labas ng villa, hindi nang ahas na pigilan si Tyr matapos makita silang lumabas ng villa. Habang ang unang gwardya ay tumakas mula sa pinangyarihan, ang iba ay tumakas din sa bawat direksyon sa takot. Kaya, sa conclusion, ang mga taong ito ay isang grupo ng mga basura. Natarante sina Tyr at ang Hawks. Ang mga tauhan ni Mr. D ay tila hindi sila makapangyarihang mandirigma. Paano nila na-control ang Golden Tooth? Right now, wala sa mood si Tyr para pakialaman iyon. Napagod siya. Noong una, pinilit niya ang kanyang sarili na gawin ang unang 3 galaw ng 7-blade form. Pagkatapos, kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin para talunin si Mr. D. Ang labanang iyon ay naubos ng sobra sa kanyang lakas. Kailangan ni Tyr ng magandang pahinga ngayon. Pagkapasok ng grupo sa sasakyan ay sumandal si Tyr sa balikat ni Winifred at hindi nagtagal ay nakatulog. Samantala, sa loob ng villa, si Mr. D at ang kanyang mga kaibigan ay nawala ng kakayahang makipaglaban. Hawak ni Clifford ang isang punyal sa kanyang kamay, at isinayaw niya ito ng pabalik-balik sa pagitan ng tatlo. Ang tatlo ay hindi na mukhang misteryoso at nangingibabaw tulad ng sa simula. Sa halip, ang bawat mukha ng bata ay puno ng pangungutya at gulat. Marahil, hindi nila naisip kung bakit ang grupong ito ng mga tao ay magiging mas malakas kaysa sa kanila hanggang sa sandaling ito. I will give you all one last chance. Tell me,
Why did you guys kidnap my sister-in-law? Also, who are you people? Saying that, itinutok ni Clifford ang kanyang punyal sa binata at hiniling, you better start na magsasalita. Tinitigan ng batang iyon si Clifford nang hindi kumikislap ang mga mata at hindi sumagot. Slash! Hindi nagalinlangan si Clifford sa isang segundo bagkos ay agad na nilaslas ang kanyang lalamunan gamit ang punyal. Sunod, itinutok ni Clifford ang kanyang punyal sa katabi ng batang babae at hinimok, so. Why don't you tell me now? Ay! Nauutal na ang dalaga, at hindi niya alam ang sasabihin. Huminga ng malalim si Clifford at nilaslas ang kanyang lalamunan ng isa pang laslas. Sa puntong ito, tanging si Mr. D lang ang natitira sa buhay. Nababasa ni Clifford ang gulat mula sa kanyang mga mata, ngunit may nakita rin siyang masamang hangarin doon. Tanong niya, saan ba talaga kayo galing? You can't kill me? If you dare to kill me, you will pay a high price, sabi ni Mr. D sabay subaw ng dugo. Ganun ba? Malakas na nag-isip si Clifford. Kung tama ang hula ko, dapat galing ka sa ilang mega clan mula sa kanluran. Kaya ikaw ay isang mayaman na spoiled brat, tama ba? Pagkatapos, napansin ni Clifford ang medallion sa kamay ni Mr. D. Yumuko siya para alisin iyon sa kamay ni Mr. D. Sumunod, tinanong niya, ano ba talaga ang kinakatawan ng bagay na ito? Sa likod ng medallion ay si Jesus na ipinako sa cross, habang sa harap ay isang mapanuksong nakangiting mukha ng isang payaso. Sa pangkalahatan, ginawa nitong napakahiwaga at masama ang medalya. Hindi pa nakakita si Clifford ng ganoong kakaibang medallion, kaya kinailangan niyang kumuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa bibig ni Mr. D. Hehe. Hindi sumagot si Mr. D bagkos ay tumingin kay Clifford na may nakakatakot na ngiti. Hindi nagdalawang isip si Clifford bago niya itinutok ang kanyang punyal sa mga hita ni Mr. D. Agad namang nagpakawala ng malungkot na sigaw ang batang iyon. Sa sobrang sakit ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ikaw, patayin mo ako kung nasa iyo ang mga bola. Huwag kang mag-alala. Papatayin kita. Kinalikot ni Clifford ang medallion sa kanyang kamay. Walang ingat niyang paliwanag, ngunit maraming paraan para mamatay ang isang tao. Ang ilan ay namamatay ng walang sakit. Ang iba ay namamatay sa mga paraan na nagpapasama sa kanila kaysa sa kamatayan. Habang nagsasalita siya, hinugot ni Clifford ang punyal sa hita ni Mr. D at itinusok ito pabalik sa parehong sugat. Si Mr. D ay nasa sobrang sakit kaya sinipsip niya ang malamig na hangin. Siya ay nasa matinding paghihirap na hindi na niya nais na mabuhay pa. Ang paghihirap na iyon ay naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang kaisipan. Mas maiging patayin mo na ako. Sinabi ko na sa iyo. Ngunit, anak, masasaktan ka na halos hindi mo nagugustuhin pang mabuhay. Hindi iisipin ni Clifford kung ilang taon na si Mr. D at kung siya ay teenager o nasa hustong gulang. Sa mga mata ni Clifford, siya ay pawang isang kaaway, at ang taong ito ay hindi kailanman nagpakita ng awa sa kanyang mga kaaway. 3 minuto lang ang inabot ni Clifford para maisigawa ang sining ng pagpapahirap ng husto. Sabihin mo sa akin, bakit mo hinuli ang aking hipag? Bukod pa riyan, ang aming Regal Palace ay kanina pa hinaharas ng mga tao. Kasama mo ba sila? Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Mr. D. He break down and said, I will tell you everything. Oo, magkasama kami. Galing kami sa pangalawa. Bumagsak. Gayunpaman, bago natapos ni Mr. D ang kanyang mga salita, narinig mula sa bintana ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Isang bala ang nanggaling doon at tumago sa ulo ni Mr. D sa mismong lugar. Tumalsik sa buong Clifford ang pinaghalong dugo niya, kasama ang laman ng utak niya. Hindi man lang nagkaroon ng panahon si Clifford para mag-react sa biglaang pangyayaring ito. Gayunpaman, ang ulo ni Mr. D ay sumambulat, at siya ay lampas sa pag-save. Sniper. Si Clifford ay pinagpawisan ng malamig dahil sa pagkabigla. Pagkatapos, subconsciously, siya ay docked sa isang tagwa na lugar sa tabi niya, at ang kanyang mga ugat ay tensyon. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, nang wala ng mga bala na lumabas sa bintana, lumabas si Clifford mula sa pinagtatagwan. Mukhang umalis na ang sniper.